Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2621. Parehong alam ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan na hindi magandang ideya para sa kanila na maglakbay kasama ang hukbo dahil magdudulot lamang sila ng gulo para kay Huang Feng. Gayunpaman, mukhang hindi eksperto si Huang Feng sa mga ganitong bagay. Kaya naman nagpasya silang dalawa na magtag. Gayunpaman, nanatili sila sa karwahe sa buong paglalakbay at hindi umalis upang maiwasang magdulot ng anumang gulo para kay Huang Feng. Ngayong ang hukbo ay nanalo sa labanan sa ilalim ng pamumuno ni Huang Feng, kapwa sila Prinsesa Chi at Xiao Huan ay nakadama ng karangalan at nasa mabuting kalagayan. Ngayong nakita nilang dumating na si Huang Feng, umalis silang dalawa sa karwahe. Natural na walang pakialam si Huang Feng na isama sina Princess Chi at Xiao Huan. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ng bansa ng Yuan Feng ay ang kanyang puti at hindi lalabag sa kanyang utos. Para naman sa iba, kung walang sinabi ang emperor, sino ang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Higit pa rito, ang 3,000 pinaka-elite na sundalo ng bansa ng Yuan Feng ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Huang Feng. Nang makita ng ibang mga sundalo ng bansa ng Yuan Feng si Huang Feng, sila ay napakagalang. Alam nila na kung wala si Huang Feng at ang kanyang 3,000 elite na sundalo, hindi nila magagawang talunin ang kalyadong hukbo. Ang katotohanang nagawa ni Huang Feng na pamunuan ang gayong hukbo ay sapat na upang ipakita kung gaano siya pinagkakatiwalaan ng emperador. Sa makatuwid, hanggat ang ibang mga general ay hindi tanga, hindi sila magsasabi ng anuman tungkol sa bagay na ito. Siyempre, kahit ang tanga ay hindi kayang kumuha ng posisyon ng isang general. Hindi talaga ako makapaniwala na nanalo talaga kayo. Lumapit si Prinsesa Chi sa tabi ni Huang Feng at sinabi. Alam ni Prinsesa Chi na nakaalis lang si Huang Feng kasama ang 3,000 sundalo. Sa oras na iyon, hindi niya alam ang eksaktong plano ni Huang Feng at ng iba pa. Naisip niya na pinamumunuan lamang ni Huang Feng ang hukbong iyon bilang taliba at nangunguna sa pagmamanman. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay talagang maglalakas loob na salakayin ang kalyadong hukbo ng 200,000 na may 3,000 sundalo lamang. Ang mas katawa-tawa ay talagang nanalo si Huang Feng. Hindi kaya gawa sa papel ang kalyadong hukbo ng 200,000 sundalo. Kung hindi, paano sila matatalo sa 3,000 sundalo ni Huang Feng kung ang pagkakaiba sa bilang ay napakalaki? Gayunpaman, anuman ang mangyari, natural na masaya si Princess Chi na nanalo si Huang Feng. Gayunpaman, naisip din niya na kung ang kanilang dakilang Lu Dynasty ay may napakalakas na hukbo, hindi sana sila matalo ng Wind Absolute Country hanggang sa puntong nasa pintuan na sila ng kamatayan. Wala iyon. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, ang susunod nating target ay ang Wind Absolute Nation. Kapag natalo natin ang Wind Absolute Nation, gagawin ko na ang ipinangako ko sa iyo noon. Dati, nangako si Huang Feng kay Prinsesa Chi na lipulin niya ang Wind Absolute Nation para hindi na siya mag-alala na ang kanyang bansa ay gagantihan ng Wind Absolute Nation dahil sa kanya. Gayunpaman, sa oras na iyon, bagamat malaki ang tiwala ni Princess Chi kay Huang Feng, hindi niya akalain na magagawa ito ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas si Huang Feng, isa lang siyang tao. Sa kabilang banda, ang Wind Absolute Nation ay isang bansa, at ito ang pinakamakapangyarihang bansa sa labas ng Great Pass. Paano posibleng lipulin ng nag-iisang Huang Feng ang Wind Absolute Nation? Gayunpaman, tila ang lahat ay magiging isang katotohanan ngayon. Naglakbay lamang si Huang Feng sa Yuan Feng Country, ngunit natanggap niya talaga ang tiwala ng Emperor ng Yuan Feng Country at ibinigay sa kanya ang pinakamalakas na hukbo. Higit pa rito, natalo na ng makapangyarihang hukbong ito ang kalyadong hukbo ng 200,000. Kung gusto nilang lipulin ang Wind Absolute Nation, hindi ito isang imposibleng gawain. Ang puso ni Prinsesa Chi ay nag-aalab sa pagsinta. Bagamat napagpasyahan niya na anuman ang mangyari, susundan niya si Huang Feng sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang dakilang dinastiyang Lu ay nakikipagdigma sa Wind Absolute Nation sa loob ng maraming taon. Maraming mamamayan ang namatay sa mga kamay ng mga sundalo ng Wind Absolute Nation. At marami sa kanilang mga ari-arian ang dinambong ng Wind Absolute Nation. Sa makatuwid,
natural na umaasa si Prinsesa Chi na ang Wind Absolute Nation ay maaaring mapuksa. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ng Great Lu Dynasty na huminga. Pagdating ng panahong iyon, mas madaling patahimikin ang panloob na alitan sa bansa. Sa ganitong paraan, kahit na umalis siya kasama si Huang Feng, magiging kalmado ang kanyang puso. Sa pag-iisip nito, ninakaw ni Prinsesa Chi si Huang Feng. Medyo namula ang mukha niya. Kung ang Wind Absolute Nation ay talagang lilipulin ni Huang Feng, kung gayon siya ang magiging benefactor ng buong Great Lu Dynasty. Kapag dumating ang oras na iyon, hihilingin niya sa kanyang kapatid na ipakasal siya kay Huang Feng. Naniniwala siyang matutuwa ang kanyang kapatid. Ayos ka lang ba? Masama ka ba sa isang lugar? Nang makita ni Huang Feng na biglang tumigil sa pagsasalita si Prinsesa Chi at bahagyang namula ang mukha nito, naisip niya na masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng lahat, siya at si Xiao Huan ay nagmamadali kasama ang mga tropa sa daan. Kahit isang ordinaryong sundalo ay hindi makayanan ang ganoong matinding pagmamadali, lalo pa ang dalawang mahihinang babae na katulad nila. Ako, ayos lang ako, nagmamadaling sagot ni Prinsesa Chi. Akala niya ay nakita ni Huang Feng ang kanyang mga iniisip at ang kanyang mukha ay lalong namula. Kahit na nag-aalala si Huang Feng para kay Prinsesa Chi, hindi na siya nagtanong pa nang makita niyang okay na talaga siya. Sa halip, nag-iwan siya ng ilang salita kay Prinsesa Chi. Katatapos lang ng labanan at maraming bagay ang kailangang harapin. Napakaraming bihag at walang nakakaalam kung magkakaroon ng anumang aksidente. Bilang ang pinakamakapangyarihang tao na naruroon, kailangan niyang hawakan ang linya para sa iba pang mga sundalo. Kung ang isang tao ay magdudulot ng gulo, maaari niyang lutisin ito kaagad at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang mga iniisip ni Huang Feng ay hindi kalabisan. Nang ang mga sundalo ng Yuan Feng Nation ay kumukuha ng mga bihag, hindi lahat ng mga sundalo ng alyansang hukbo ay handang maging bihag. Ang ilan sa kanila ay nakabawi na sa kanilang takot at ayaw maging bihag ng Yuan Feng Nation. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos nilang maging bihag? Ito ay lalo na para sa ilan sa mga matataas na general. Natakot sila na ang emperador ng Yuan Feng Nation ay makahanap ng dahilan para patayin sila pagkatapos nilang sumuko. Kaya naman, lihim nilang hinimok ang ilan sa mga kawal na maghimagsik at tumakas sa lugar na ito. Napakaraming sundalo ng hukbong alyansa sa pinangyarihan. Mayroong daan-daang libo sa kanila at kumalat sila sa loob ng 12-dosenang kilometro. Kahit na dumating na ang mga sundalo ng Yuan Feng Nation, walang sapat na tao. Sa makatuwid, may ilang mga lugar na hindi mapangalagaan. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga general at sundalo na maghimagsik at makatakas sa lugar na ito. Hindi na nila gustong talunin ang hukbo ng Yuan Feng Nation dahil natatakot silang makaharap ang nakaraang insidente. Nais lamang nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi ito dapat maging isang mahirap na bagay na gawin. Kung tutuusin, napakalaki ng larangan ng digmaan kaya hindi ito kayang pangalagaan ng hukbo ng Yuan Feng Nation. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa paglahok ni Huang Feng. Isang distansyang 12-dosenang kilometro ang natakpan sa mga mata ni Huang Feng sa isang iglap. Kinalat niya ang kanyang aura sa buong lugar. Malalaman niya kaagad kapag nagkaroon ng rebelyon at sumugod sa pinakamaikling panahon na posible. Sa makatuwid, kahit na ang mga sundalo ng hukbo ng alyansa ay lumalaban, lahat sila ay pinigilan ni Huang Feng. Kabanata 2622. Ang mga aksyon ni Huang Feng ay napakabilis at maingat. Bukod dito, napakagulo ng eksena, kaya walang nakapansin ng kakaiba. Gayunpaman, medyo nagulat ang mga sundalo mula sa magkabilang panig. Bakit sa sandaling lumaban ang mga kolyadong sundalo, mabilis silang nasupil? Gayunpaman, walang nakakaalam na si Huang Feng ay may mahalagang papel dito. At dahil sa tulong ni Huang Feng, ang mga sundalo ng Yuan Feng Country sa eksena ay nakakuha ng mga bihag ng mas mabilis. Sa ilalim ng mga pangyayari na sadyang ipinakalat ng bagong emperador ng Yuan Feng Country ang balita, napakabilis na natalo ng hukbo ng Yuan Feng Country ang kolyadong hukbo. Mabilis na nalaman ng mga bansang nasa likod ng kolyadong hukbo, pati na rin ang Fengju Country, na nagbigay pansin sa sitwasyon dito, tungkol sa balitang ito. Ang mga bansang ito ay natural na labis na nagulat sa balitang ito.
Noong una nilang nalaman ang balitang ito, nakaramdam pa sila ng kawalang paniwala. Daan-daang libong sundalo sa kalyadong hukbo ang natalo ng Yuanfeng country ng ganoon lang. Ilang tao ang naroon sa Yuanfeng country. Bukod dito, hindi ba noon pa man ay napakababa ng kapangyarihang panlaban ng kanilang bansa? Paano kaya nila matatalo ang daan-daang libong sundalo sa kalyadong hukbo? Hindi ba dapat mas malakas ang anumang hukbo sa kalyadong hukbo kaysa Yuanfeng country? Paano sila matatalo? Bukod dito, mabilis silang natalo at bumagsak sa maikling panahon. Hindi man lang nila binigyan ng panahon ang mga bansang nasa likod nila para mag-react. Hindi matanggap ng lahat ang balitang ito. Naramdaman pa nila na ang bansa ng Yuanfeng ay sadyang nagpapakalat ng pekeng balita. Gayunpaman, nang bumalik ang ilan sa mga sundalong nakatakas mula sa larangan ng digmaan na may dalang balita, sa wakas ay nakumpirma nila ang balitang ito. Talagang natalo ng bansa ng Yuanfeng ang Alliance Army. Higit pa rito, gumamit sila ng napakaikling panahon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang Devil's Roar na pinag-uusapan ng mga sundalo. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, at iyon ay ang estado ng Yuanfeng ay hindi na ang estado ng Yuanfeng na alam nila. Ang estado ng Yuanfeng ay talagang naging mas malakas, at kahit na ayaw nilang aminin ito, wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan ito. Sa oras na ito, sa wakas ay naalala ng mga emperador na ang kanilang mga pangunahing general na nakakulong sa estado ng Yuanfeng ay dati nang nagpaalam sa kanila sa pamamagitan ng mga liham, na sinasabi na ang estado ng Yuanfeng ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Katatapos lang nilang talunin si Chen Yuanguo. Gayunpaman, ang balitang ito ay sadyang hindi pinansin ng mga emperador. Nadama nilang lahat na imposibleng biglang bumangon ang estado ng Yuanfeng. Maaaring may iba pang dahilan para talunin si Chen Yuanguo, at hindi ito dahil ang estado ng Yuanfeng ay mas malakas na kaysa kay Chen Yuanguo. Bilang karagdagan, mayroong daan-daang libong tao sa magkasanib na hukbo. Kahit na naroon pa si Chen Yuanguo, hindi niya kayang talunin ang pinagsamang hukbo. Sa makatuwid, kahit na ang estado Yuanfeng ay talagang mas malakas kaysa dati, imposibleng ito ay maging katugma para sa magkasanib na hukbo. Dahil sa pag-unawang ito, hindi sila natatakot na masaktan ang estado ng Yuanfeng at agawin ang mga gamit ni Chen Yuanfeng bago gawin ng estado ng Yuanfeng. Sa katunayan, matapos silang pagbabantaan ng estado ng Yuanfeng, hindi sila nagpaliwanag sa estado ng Yuanfeng. Sa halip, gumawa sila ng inisyatiba upang salakayin ang estado ng Yuanfeng. Nais nilang talunin at isama ang estado ng Yuanfeng. Ngayon, ang mga emperador ng mga bansang ito ay nagbayad ng halaga para sa kanilang pagmamataas at kamangmangan. Ang kanilang mga hukbo ay nalipol. Sila ay pinatay o nabihag ng estado ng Yuanfeng. Bagamat may mga nakatakas na sundalo, napakakaunti sa kanila. Ngayon, ang kanilang mga bansa ay ganap na walang laman, mas walang laman kaysa sa estado ng Chen Yuanguo. Dahil dito, labis na natakot ang mga emperador ng mga bansang ito. Kinuha nila ang inisyatiba upang pukawin ang estado ng Yuanfeng. Ngayong nilipol na ng estado ng Yuanfeng ang kanilang mga hukbo, walang dahilan para hindi sila sumunod sa isa pang pag-atake. Kapag ang hukbo ng estado ng Yuanfeng ay nakarating sa kanilang mga bansa, ang mga bansang ito ay hindi makakapag-organisa ng isang epektibong paglaban. Sa oras na iyon, ganap na mahuhulaan na sila ay isasama ng estado ng Yuanfeng. Sa ganoong sitwasyon, hindi nila maiwasang kabahan at matakot. Sa makatuwid, ang mga emperador na ito ay nagpadala ng mga mensahero upang makipagkita sa emperador ng estado ng Yuanfeng at gumawa ng ilang mga kondisyon, umaasang makuha ang pangunawa ng emperador ng estado ng Yuanfeng. Sa pagkakataong iyon, hindi sasalakayin ng hukbo ng estado ng Yuanfeng ang kanilang mga bansa at magkakaroon sila ng pagkakataong huminga. Hanggat binibigyan sila ng ilang taon, ganap silang makakabawi. Siyempre, hindi nila mailalagay ang lahat ng kanilang pag-asa sa emperador ng estado ng Yuanfeng. Sa pag-iisip tungkol dito mula sa ibang pananaw, nadama nila na kung sila ang nasa posisyon ng emperador ng estado ng Yuanfeng, hindi nila pababayaan ang pagkakataong ito na sumanib sa ibang mga bansa. Sa makatuwid, nang magpadala sila ng mga mensahero upang makipagkita sa emperador ng estado ng Yuanfeng, ang mga emperador ng mga bansang ito ay nag-aayos din ng kanilang mga ari-arian.
Nag-iisip sila kung saan tatakas ang mga gamit na ito at mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, kahit na ang mundo ay malaki, walang maraming mga lugar na maaaring tumanggap sa kanila. Ang emperador ng estado ng Yuan Feng ay tiyak na hindi hahayaan na kunin nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Siguradong hahabulin niya sila. Malinaw na ang estado ng Yuan Feng at ang estado ng Fengzhou ang magiging pinakamakapangyarihang bansa sa labas ng Great Pass sa hinaharap. Hindi sila pinayagan ng emperador ng estado ng Yuan Feng. Hindi ligtas para sa kanila na magtago sa labas ng Great Pass. Ipasok ang Great Pass. Humingi ng tulong sa emperador ng dakilang dinastiyang Lu. Ito ay isang ideya. Gayunpaman, mayroong isang mahabang distansya mula sa Great Lu Dynasty. Mahirap sabihin kung makakarating sila ng ligtas sa Great Lu Dynasty. Bukod dito, kahit na naabot nila ang dakilang dinastiyang Lu, ang emperador ng dakilang dinastiyang Lu ay maaaring hindi handang masaktan ang bagong estado ng Yuan Feng para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang dinastiyang Lu ay nagbayad ng malaking halaga para sa estado ng Fengzhou na tumigil sa pag-atake sa kanila. Ngayon, ang dakilang dinastiyang Lu ay kailangang gumaling. Kung sa oras na ito, ang makapangyarihang estado ng Yuan Feng ay muling aatake sa kanila, ang dakilang dinastiyang Lu ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkalugi. Maging ang estado ng Fengzhou, nakakahinto lang sa pakikipaglaban, ay sasamantalahin ang pagkakataon na kumagat. Hindi mapigilan ng isang kasunduan sa tigil putukan ang mga ambisyon ng mga nakatataas ng estado ng Fengzhou. Sa makatuwid, hindi inisip ng mga emperador ng ibang mga bansa na ang pagtakas sa dakilang dinastiyang Lu ay isang magandang ideya. Tila isang lugar lang ang kanilang pupuntahan, at iyon ay ang estado ng Fengzhou. Bagamat ang estado ng Yuan Feng ay biglang naging makapangyarihan, bilang ang Panginoon sa labas ng Great Pass, ang estado ng Fengzhou ay tiyak na makapangyarihan. Hindi sila matatakot na masaktan ang estado ng Yuan Feng. Bukod dito, ang dalawang bansang ito ang pinakamakapangyarihan sa labas ng Great Pass. Tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa makatuwid, kung pumunta sila sa estado ng Fengzhou at nag-alok ng ilang mga ari-arian, dapat nilang makuha ang proteksyon ng estado ng Fengzhou. Gayunpaman, ang estado ng Fengzhou ay talagang hindi isang bansang madaling kausap. Bakit nagsanib puwersa ang mga bansang ito upang salakayin ang estado ng Fengzhou sa ilalim ng mungkahi ni Chen Yuanguo? Hindi ba't dahil alam nilang lahat na ang estado ng Fengzhou ay may ideya ng pagsasanib ng ibang mga bansa? Sa makatuwid, kung ang mga taong ito ay pumunta sa estado ng Fengzhou, tiyak na sila ay isasama ng estado ng Fengzhou. Baka hindi na rin nila maitago ang mga gamit nila. Kabanata 2623. Sa huli, ang mga natarantang emperador na ito ay makakagawa lamang ng random na pagpili sa kanilang pagkabalisa. Ang ilan ay nagpadala ng mga sugo sa Great Lu Dynasty upang magpasakop sa Great Lu Dynasty at humingi ng suporta. Ang ilan ay nagpahayag ng mabuting kalooban sa Wind Absolute Country, umaasang makuha ang kanilang proteksyon. Ang ilan ay nagpadala ng mga tao sa Yuan Feng Country, umaasang makuha ang kanilang kapatawaran. Ang ilan ay pinili pang tumakas dala ang kanilang mga gamit. Nadama nila na walang mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, sa labas ng malawak na Great Pass, hindi nila alam kung saan pupunta. Ang Wind Absolute Country ay nakatanggap din ng balita na ang Yuan Feng Country ay natalo ang mga kolyadong puwersa ng ibang mga bansa. Tungkol dito, natural na nabigla sila. Sa puso ng Emperor at ng mga ministro ng Wind Absolute Country, maliban kay Chen Yuanguo, ang ibang mga bansa sa labas ng Great Pass ay walang dapat ikabahala. Kahit na si Chen Yuanguo, bahagya lang silang mag-aalala. Kung hindi dahil kay Chen Yuanguo na naglalaro sa likod nila habang nakikipaglaban sila sa Great Lu Dynasty, hindi sana pumayag ang Wind Absolute Country na itigil ang digmaan sa Great Lu Dynasty. Kahit na handa silang magbayad ng malaking halaga ng pera, kahit na handa silang pakasalan ng kanilang prinsesa, walang pakialam ang Wind Absolute Country. Dahil din sa kaguluhan ni Chen Yuanguo kaya pansamantalang huminto ang Wind Absolute Country sa pakikipaglaban sa Great Lu Dynasty. Pagkatapos ng tigil putukan, sasalakayin nila si Chen Yuanguo. Marahil, naisip na ng panig ni Chen Yuanguo ang sitwasyong ito. Kaya naman, nagkusa silang makipag-alyansa sa ibang mga bansa sa labas ng Great Pass.
Nang pauwi na ang bridal escort team, hinaranggan nila ang bridal escort team, na nagdulot ng maraming pagkatalo sa bridal escort team ng Wind Absolute Country. Maging ang unang prinsipe ng Wind Absolute Country at ang kanilang war god na si Molly ay namatay sa pag-ataking iyon. Gayunpaman, kahit na labis na kinasusuklaman ng Wind Absolute Country ang mga aksyon ni Chen Yuanguo at gustong sirain kaagad si Chen Yuanguo, nagalit lamang sila. Hindi nila akalain na ang kasalukuyang lakas ni Chen Yuanguo ay mas malakas kaysa sa Wind Absolute Country. Kahit na nakipagsanib puwersa si Chen Yuanguo sa ibang mga bansa sa labas ng Great Pass at nagdulot ng maraming pagkalugi sa hukbo ng Wind Absolute Country, ang Wind Absolute Country ay nagalit lamang. Naramdaman lang nila na ang dahilan kung bakit maaaring talunin ni Chen Yuanguo at ng iba pang mga bansa ang Wind Absolute Country ay dahil matagal na nilang naplano at nahuli ang prosesyon ng kasal ng Wind Absolute Country na hindi nakabantay. Ang resultang iyon ay hindi salamin ng tunay na lakas ng magkabilang panig. Ang Wind Absolute Country pa rin ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Ito ay mas malakas kaysa sa ibang mga bansa, kabilang ang Chen Yuanguo. Kaya naman ang matandang emperor ng Wind Absolute Country ay lubos na nagtitiwala sa pagbibigay sa kanyang mga anak ng ganoong pagsubok. Alam niya na ang kanyang mga anak ay mayroon ng suporta ng ilang mga general sa likod nila. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring makaimpluwensya sa ilan sa mga hukbo. Binigyan niya ng ganoong misyon ang kanyang mga anak na magkasunod-sunod. Magpapakalat din ito ng hukbo ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, ang emperor ng Wind Absolute Country ay lubos na nagtitiwala. Ang mga general ng hukbo ng kanilang bansa ay ganoon din ang tiwala. Tiwala sila na kahit magkahiwalay sila, kaya pa rin nilang talunin ang mga hukbo ng ibang bansa. Bukod dito, nakatanggap din sila ng balita na tila may problema sa magkasanib na puwersa. Pagkatapos nito, pinatunayan ng labanan sa pagitan ng Chen Yuanguo at ng Yuanfeng Country na hindi mali ang kanilang balita. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang huling resulta ng labanan sa pagitan ng Chen Yuanguo at ng Yuanfeng Country ay talagang ang Yuanfeng Country ang nanalo. Bukod dito, ito ay isang malinis na tagumpay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Mahuhulaan na ng Wind Absolute Country kung ano ang mangyayari pagkatapos matalo si Chen Yuanguo ng Yuanfeng Country. Inaasahan din nilang makuha ang kayamanan ni Chen Yuanguo. Pagkatapos ng lahat, ang Chen Yuanguo ay isang bansa na pangalawa lamang sa Wind Absolute Country sa labas ng Great Pass. Ito ay natural na nagkaroon ng maraming kayamanan. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang Wind Absolute Country ay hindi pa handa. Kung tutuusin, nakaranas na sila ng pagkatalo noon. Ang hukbo ay kailangang muling ayusin at ang moral ay kailangang mapalakas. Kaya naman, napapanood lamang nila ang kayamanan ni Chen Yuanguo na ninakawan ng ibang mga bansa. Noong una, inakala ng mga tao sa Wind Absolute Country na ang Chen Yuanguo ay pupukse ng Yuanfeng Country. Pagkatapos ng lahat, natalo na ng Yuanfeng Country ang hukbo ni Chen Yuanguo. Natural lang sa kanila na sirain ang bansa sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang pag-unlad ng sitwasyon pagkatapos noon ay wala sa inaasahan ng Wind Absolute Country. Si Chen Yuanguo ay talagang nawasak. Gayunpaman, ang sum-ire sa Chen Yuanguo ay hindi ang Yuanfeng Country na nakatalo sa kanila dati. Ang pinagsamang puwersa ng ibang mga bansa ang sum-ire sa Chen Yuanguo. Hindi katakataka na nagawang wasaki ng magkasanib na puwersa ng ibang mga bansa ang Chen Yuanguo. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing hukbo ni Chen Yuanguo ay nalipol na ng Yuanfeng Country. Nang harapin nila ang magkasanib na puwersa ng ibang mga bansa, natural na wala silang kakayahang lumaban. Ang ikinagulat ng mga tao sa Wind Absolute Country ay na ang pinagsanib na puwersa ng ibang mga bansa ay talagang winasak ang Chen Yuanguo bago ang Yuanfeng Country. Ito ay malinaw na hindi nagbibigay ng anumang mukha sa Yuanfeng Country. Katumbas ito ng pag-agaw ng pagkain sa bibig ng tigre. Kung ito ay ang Wind Absolute Country, tiyak na hindi nila ito matitiis. Pagkatapos nito, naglabas ng babala ang Yuanfeng Country sa magkasanib na puwersa ng ibang mga bansa. Ito ay nasa loob din ng mga inaasahan ng mga tao ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, ito ay malinaw na isang magandang bagay para sa Wind Absolute Country.
Ito ay dahil, kung ito man ay ang Yuan Feng country o ang pinagsamang puwersa ng ibang mga bansa, lahat sila ay mga target na gusto nilang sirain. Ngayong sila ay nag-aaway sa kanilang sarili, ang magkabilang panig ay natalo. Ang nakinabang ay natural na ang Wind Absolute country. Gayunpaman, isang bagay na nagpagulat sa mga tao ng Wind Absolute country muli ang nangyari. Ang huling resulta ng labanan sa pagitan ng Yuan Feng country at ng magkasanib na puwersa ng ibang mga bansa ay ang tunay na tagumpay ng Yuan Feng country. Bukod dito, ito ay isang magandang tagumpay pa rin. Nanalo sila sa kakaibang paraan. Sa maikling panahon, natalo nila ang magkasanib na puwersa ng ibang bansa. Bukod dito, tila hindi malaki ang kanilang pagkalugi. Ang paraan na kanilang ginamit ay tila hindi mga kombensyonal na pamamaraan. Gayunpaman, kung tungkol sa kung anong paraan ang kanilang ginamit, walang nakaalam. Ito ay nagpagulat sa mga tao ng Wind Absolute country. Noong una, inakala nila na ang labanang ito ay magtatapos sa tagumpay ng magkasanib na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng magkasanib na puwersa ay nandoon para makita ng lahat. Sila ay mas malakas kaysa sa Yuan Feng country. Dati, nagawang talunin ng Yuan Feng country ang Chen Yuanguo. Sa mata ng mga tao ng Wind Absolute country, mayroon ding elemento ng swerte. Hindi ito nangangahulugan na sila ay mas malakas kaysa sa Chen Yuanguo. Bukod dito, kahit na ang Yuan Feng country ay bahagyang mas malakas kaysa sa Chen Yuanguo, hindi sila dapat maging tugma para sa magkasanib na puwersa ng ibang mga bansa. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang hukbo ng daan-daang libo. Kahit na ang Wind Absolute country ay humarap sa gayong hukbo, kailangan nilang harapin ito ng mabuti. Kahit na manalo sila, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo sa huli. Gayunpaman, muling nanalo ang Yuan Feng country. Bukod dito, ito ay isang magandang tagumpay. Ayon sa ilang alingaw-ngaw, ang Yuan Feng country ay gumamit lamang ng ilang libong tao upang talunin ang magkasanib na puwersa ng daan-daang libong tao. Nang marinig ng mga tao sa Wind Absolute country ang balitang ito, ang una nilang reaksyon ay imposible. Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Kabanata 2624. Bagamat ayaw nilang maniwala na ang estado ng Yuan Feng ay gumamit lamang ng ilang libong tao upang talunin ang daan-daang libong kolyadong tropa ng ibang mga bansa, totoo na ang estado ng Yuan Feng ay natalo ang mga kolyadong tropa ng ibang mga bansa. Parami ng paraming balita ang nagpapatunay din sa puntong ito. Dahil dito, lalo pang nalito ang mga tao sa Wind Absolute country. Natural na alam nila ang tungkol sa estado ng Yuan Feng. Ito ang pinakamaliit na bansa sa labas ng Great Pass. Ang populasyon ng buong bansa ay halos 300,000 tao lamang, na hindi kasing laki ng hukbo ng Wind Absolute country. Hindi rin maganda ang kanilang ekonomiya, at ilang libong tao lamang ang kanilang hukbo. Ang kanilang lakas ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang mga tao ng Wind Absolute country ay walang pakialam sa estado ng Chen Yuanfeng, pati na sa isang maliit na bansa tulad ng estado ng Yuanfeng. Gayunpaman, ang isang maliit na bansa na hindi pa siniseryoso noon ay kamakailan lamang ay nakagawa ng mga bagay na ikinagulat ng mga tao ng Wind Absolute country. Una nilang tinalo ang estado ng Chen Yuanfeng. Pagkatapos, mabilis nilang natalo ang mga kolyadong tropa ng ibang bansa. Sa mata ng emperador at mga ministro ng Wind Absolute country, ang estado ng Yuanfeng ay hindi dapat maging katugman ng alinman sa dalawang puwersang ito. Gayunpaman, patuloy silang natalo ng estado ng Yuanfeng. Napakahirap talagang intindihin. Higit sa lahat, ito man ay ang estado ng Chen Yuanfeng o ang mga kolyadong tropa ng ibang mga bansa, ang kanilang mga pagkatalo ay tila nag-ulo. Bukod dito, mabilis silang natalo. Ang mga tao ng Wind Absolute country ay nagtanong sa kanilang sarili, kahit na gusto nilang talunin ang dalawang puwersang ito, hindi ito magagawa sa maikling panahon. Ang digmaan ay tiyak na magtatagal sa isang yugto ng panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit sila tumigil sa pakikipaglaban sa dakilang dinastiyang Lunoon. Gayunpaman, mabilis na natalo ng estado ng Yuanfeng ang dalawang puwersang ito sa mas maikling panahon kaysa sa State of Wind Absolute country. Posible kaya na ang estado ng Yuanfeng ay mas malakas na ngayon kaysa sa State of Wind Absolute country? Paano ito naging posible?
Ang emperor at mga ministro ng Wind Absolute Country ay hindi kailanman maniniwala na ang estado ng Yuanfeng ay biglang naging mas malakas kaysa sa kanila sa napakaikling panahon. Ang estado ng Yuanfeng ay nagawang talunin ang dalawang puwersang ito sa napakaikling panahon. May dahilan siguro na hindi nila alam. Gayunpaman, anuman ang dahilan, nadama ng emperador at ng mga ministro ng Wind Absolute Country na hindi na sila makapaghintay pa. Ngayong tinalo ng estado ng Yuanfeng ang mga kolyadong tropa ng ibang mga bansa, kinailangan nilang magpahinga ng ilang panahon. Noong natalo nila ang mga kolyadong tropa ng ibang bansa noon, hindi naman maliit ang kanilang pagkatalo. Kapag natapos na silang magpahinga at sumalakay sa ibang mga bansa, hindi kakayanin ng mga bansang iyon ang pag-atake ng estado ng Yuanfeng nang walang lakas ng militar. Sa oras na iyon, pag-isahin ng estado ng Yuanfeng ang lahat ng bansa maliban sa Wind Absolute Country. Talagang hindi ito magandang balita para sa State of Wind Absolute Country. Ang emperor at mga ministro ng Wind Absolute Country ay palaging iniisip na kahit na ang lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass ay magkaisa, hindi sila magiging katugma para sa State of Wind Absolute Country. Ngayon, kahit na isama ng estado ng Yuanfeng ang iba pang mga bansa at pagsamahin ang lakas ng lahat ng mga bansa, hindi sila magiging tugma para sa State of Wind Absolute Country. Bukod dito, sa nakaraang labanan, tiyak na naranasan nila ang isang malaking pagkawala at ang kanilang lakas ay nabawasan ng husto. Gayunpaman, hindi nais ng State of Wind Absolute Country na makita ng maayos ang estado ng Yuanfeng sa iba pang mga bansa. Hindi yun magiging kapaki-pakinabang para sa kanila na pag-isahin ang lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass. Ito ang ambisyon ng Emperor ng Wind Absolute Country. Matagal na niyang gustong pag-isahin ang lahat ng iba pang mga bansa. Kung ang estado ng Yuanfeng ay unang sumanib sa ibang mga bansa, bagamat ang Emperor ng Wind Absolute Country ay nagtitiwala na maaari niyang talunin ang estado ng Yuanfeng na ang lakas ay tumaas ng husto, ang ganitong uri ng labanan ay tiyak na magdudulot sa kanila ng malaking pagkatalo. Ang tunay na kaaway ng State of Wind Absolute Country ay ang Great Lu Dynasty. Mula sa pananaw ng Emperor of Wind Absolute Country, ang pag-iisa ng lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass ay hindi magiging napakahirap at hindi dapat magkaroon ng masyadong malaking kawalan. Ito ay dahil pagkatapos na pag-isahin ang lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass, kailangan pa rin nilang magpadala ng mga tropa upang salakayin ang Great Lu Dynasty. Kung mag-aaksaya sila ng labis na lakas ng militar sa pag-iisa ng lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass, malinaw na hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang hinaharap na labanan laban sa Great Lu Dynasty. Malinaw na hindi ito naaayon sa plano ng State of Wind Absolute Country. Sa makatuwid, kinailangan nilang maglunsad ng operasyong militar laban sa estado ng Yuanfeng bago nito tuluyang masakop ang ibang mga bansa at muling ayusin ang mga sumukong tropa ng ibang mga bansa. Dahil dito, kahit hindi sila ganap na handa, inutusan ng Emperor of Wind Absolute Country ang kanyang mga anak na pamunuan ng mga tropa sa kanilang tabi upang maglunsad ng pag-atake sa ibang mga bansa. Nais nilang sakupin ang ibang mga bansa bago ang estado ng Yuanfeng at nakawin ang kanilang kayamanan. Tiyak na hindi nila hahayaang mahulog ang yaman na ito sa mga kamay ng estado ng Yuanfeng. Pagkatapos nito, magsasama-sama sila para salakayin ang estado ng Yuanfeng at wasakin ang estado ng Yuanfeng at ganap na pag-isahin ang mga bansa sa labas ng Great Pass. Kung tungkol sa utos ng emperador, natural na walang pagtutol ang mga prinsipeng iyon. Lahat sila ay naghihintay sa order na ito. Nang nasa paligid si Luisa, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong umakyat sa posisyong iyon. Kahit na hindi si Luisa ang Crown Prince, alam ng lahat na ang pag-asa niya ang pinakadakila. Hanggat hindi siya nakagawa ng anumang nakamamatay na pagkakamali, kung gayon ang posisyon na iyon ay magiging kanya. Hindi magkakaroon ng anumang aksidente. Ngunit ngayon, namatay si Luisa sa isang tila ligtas at ordinaryong diplomatikong misyon. Pinatay siya ng mga sundalo ng mga kolyadong tropa ng ibang bansa. Nang marinig nila ang balitang ito, tuwang-tuwa ang lahat ng mga prinsipe na gustong umakyat sa posisyong iyon. Hindi nila alam kung ilang beses silang nagpasalamat sa mga tropa ng ibang bansa sa kanilang puso sa pagpatay kay Luisa at pagbibigay sa kanila ng pagkakataon. At ngayon, sa wakas ay dumating na ang utos ng matandang emperador, at sa wakas ay makakalaban na nila ang posisyong iyon.
Sa suporta ng mga sundalo, ang bawat prinsipe ay puno ng tiwala sa kanilang sarili. Matapos matanggap ang utos ng emperador, ang mga prinsipeng iyon ay hindi na nakapaghintay at umalis na kasama ang kanilang mga tropa. Nais nilang magmarcha sa pinakamabilis na bilis at pagkatapos ay mabilis na sakupin ang mga teritoryo. Alam nilang lahat ang sitwasyon sa labas ng mundo. Natural, alam din nila na maliban sa estado ng Yuanfeng, ang ibang mga bansa ay kasalukuyang napakahina. Hanggat dumating ang kanilang mga tropa, madali nilang sakupin ang bansang iyon. Ang nilalaman ng pagsubok ng matandang emperador ay upang sakupin ang mas maraming lupain at makakuha ng mas maraming kayamanan upang makuha ang huling tagumpay. Kaya naman, walang gustong mag-aksaya ng oras sa Yuanfeng country. Bagamat ang Yuanfeng country ay dumaan lang sa isang malaking labanan at tiyak na nakaranas ng ilang pagkatalo, tiyak na mas malakas ito kaysa sa ibang mga bansa. Kung mayroon silang oras na makipaglaban sa Yuanfeng country, mas gugustuhin nilang sakupin ang mas maraming lupain kaysa makipaglaban sa Yuanfeng country. Bukod dito, sinabi rin ng emperador na pagkatapos nilang sakupin ang ibang mga bansa, magsasama-sama sila para salakayin ang estado ng Yuanfeng. Sa makatuwid, ang mga prinsipe na iyon ay nakapili na ng kanilang sariling mga target nang sila ay umalis mula sa kanilang sariling mga bansa. Pagkatapos, sumugod sila sa kanilang mga target nang walang pagkaantala. Kung sila ay aatake sa daan, hindi sila nag-aalala. Dapat ay nagpapahinga na ang estado ng Yuanfeng ngayon. Bukod dito, sila ay mula sa Fengzhou Country, ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Magkukusa ba ang estado ng Yuanfeng na salakayin sila? Saan sila nakakuha ng lakas ng loob? Kabanata 2625. Nasaan ang koponan ng Wind Absolute Country? Sa isang liblib na kagubatan sa labas ng pass, tinanong ni Huangfeng ang sundalo sa tabi niya. Papasok sila sa ating pananambang sa loob ng halos 10 minuto, sagot ng sundalo. Siya ang tagamanman ng pangkat na ito, kaya napakalinaw niya sa mga galaw ng kalaban. Manang, humanda ang lahat. Marami tayong kaaway sa pagkakataong ito, kaya wala na tayong maraming oras. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis, sabi ni Huangfeng. Oo, sagot ng isa pang kawal. Pagkatapos, ipinasa niya ang utos ni Huangfeng. Casual na tumingin si Huangfeng sa isang direksyon sa di kalayuan. Makalipas ang 10 minuto, lalabas ang isang koponan mula sa Wind Absolute Country at papasok sa kanilang pagkubkob. Hindi na kailangang pag-usapan ang mga kaayusan pagkatapos noon. Ang tanging bagay na dapat tandaan ay kailangang tapusin ni Huangfeng at ng iba pa ang labanan sa lalong madaling panahon. Dati, matapos malaman na ang matandang emperor ng Wind Absolute Country ay namumukod-tango at tumigil sa panloob na alitan sa bansa, hinayaan ni Huangfeng ang tupay na emperor na ihinto ang pagkakataong sakupin ng ibang mga bansa. Pagkatapos, hinikayat niya ang Wind Absolute Country sa kanyang bitag. Ang reaksyon ng Wind Absolute Country ay hindi sa inaasahan ni Huangfeng. Talagang hindi sila makapaghintay na ipadala ang kanilang hukbo, na gustong sakupin ang mga teritoryo ng ibang mga bansa sa pinakamaikling panahon na posible. At nangyari itong nahulog sa bitag ni Huangfeng. Matapos niyang kumpirmahin na ang hukbo ng Wind Absolute Country ay talagang nahati sa ilang ruta at kumilos sa kanilang sarili, agad niyang pinangunahan ang kanyang 3,000 piling sundalo at isang bahagi ng orihinal na hukbo ng Yuanfeng Country upang simulan ang pananambang. Dahil ang mga prinsipe ng Wind Absolute Country ay pumili ng kanilang sariling mga target at nais na sakupin ang mga ito, si Huangfeng at ang iba pa ay kailangan lamang mag-set up ng isang ambush sa kalsada na humahantong mula sa Wind Absolute Country patungo sa isang partikular na bansa. Kung gayon, magiging madali para sa kanila na makatagpo ang hukbo ng Wind Absolute Country. At ang unang target ni Huangfeng ay ang 4th Prince of the Wind Absolute Country. Hindi naman sinasadya ni Huangfeng ang pang-apat na prinsipe. Ang ambush point na ito ay random na pinili ni Huangfeng, ngunit nagkataon, ang ika-4 na prinsipe ng Wind Absolute Country ay gustong salakayin ang isang partikular na bansa at kailangan itong dumaan dito. Sa makatuwid, natural na naging 4th Prince ng Wind Absolute Country ang target ni Huangfeng. At pagkatapos malaman na ang kanyang target ay ang 4th Prince of the Wind Absolute Country, si Huangfeng ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa 4th Prince of the Wind Absolute Country. Noong nabubuhay pa si Luisa,
hindi masyadong masunurin ang ikaapat na prinsipe. Sa oras na iyon, hindi siya nakipagkasundo sa kabiguan at sumuko sa posisyon. Gayunpaman, sa oras na iyon, nakuha ni Louisa ang suporta ng War God of the Wind Absolute Country, Mole, na natural na nangangahulugang nakuha niya ang suporta ng buong hukbo ng Wind Absolute Country. Bilang karagdagan sa suporta ng ilang mga ministro sa Imperial Court, ang posisyon ni Louisa noong panahong iyon ay sadyang hindi natitinag. Bagamat gusto rin ng ikaapat na prinsipe ang posisyong iyon at gumawa ng ilang pagsisikap, wala man lang epekto. At ngayong biglang namatay si Louisa, ang ikaapat na prinsipe ng Wind Absolute Country ay tiyak na isa sa pinakamasayang tao. Lalong tumindi ang sigla niya sa posisyong iyon. Sa kanyang opinyon, kung wala si Louisa, siya ang malamang na kandidato para sa posisyon na iyon. Sa makatuwid, siya ay lubos na matulungin sa pagtatasa ng misyon ng matandang emperador. Bago umalis, sinubukan na niya ang lahat para makuha ang suporta ng mga general sa hukbo. Nang mag-utos ang matandang emperor na umalis, siya rin ang unang umalis sa Wind Absolute Country. Gayunpaman, kahit na ang bilang ng mga tropa sa ilalim ng utos ng ikaapat na prinsipe ay hindi maliit, hindi ito isinapuso ni Huang Feng. Ang lakas ng 3,000 elite na tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magiting, at ang lakas ng Wind Absolute Country ay tila mas malakas pa. Ang hukbo lamang ng Wind Absolute Country ay may ilang daang libong tropa. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng misyon ng pagtatasa, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay nakakalat. Ang lakas ng bawat tropa, kumpara sa ibang mga bansa, ay maaaring napakalakas, ngunit kumpara kay Huang Feng, ito ay hindi sapat. Sa makatuwid, lubos pa rin ang tiwala ni Huang Feng na talunin ang mga tropa ng ikaapat na prinsipe. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng mga landmine at bomba. Pagkatapos ng lahat, bukod sa 3,000 elite na tropa, mayroon din siyang orihinal na mga sundalo ng Yuanfeng Country. Ayaw niyang masyadong magbunyag sa harap ng mga ordinaryong sundalong ito. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ng 4th Prince of the Wind Absolute Country na siya ang naging target ni Huang Feng. Hindi siya masyadong malayo kay Huang Feng, patuloy na hinihimok ang kanyang mga sundalo na patuloy na pabilisin. 4th Prince, dapat ba tayong magdahan-dahan at magpadala ng mga scouts upang mag-imbestiga? Isang general ng Wind Absolute Country ang pumunta sa gilid ng 4th Prince at nagtanong. Matapos ang pagkamatay ni Louisa at Mole, ang mga general ng Wind Absolute Country ay maaari lamang pumili ng bagong target na susuportahan para sa kanilang sariling kinabukasan. Dahil sa kawalan ni Mole, lahat sila ay pumili ng iba't ibang target. Nais nilang lumaban, at pinili ang prinsipe na sa tingin nila ay malamang na manalo sa kompetisyong ito at umakyat sa trono. Kapag ang prinsipe na kanilang sinuportahan ay nagtagumpay sa pag-akyat sa trono, natural na sila ay makakakuha ng hindi maisip na mga benepisyo. Pagkatapos ng kamatayan ni Mole, ang posisyon ng Grand Marshal ng Wind Absolute Country ay bakante. Sinong general sa hukbo ang hindi nag-imbot sa posisyong iyon? Iyon ang numero 1 tao sa hukbo. Sa makatuwid, lahat ng mga general na ito ay gustong lumaban. Bukod dito, ang iba pang mga general ay pinili ang lahat ng prinsipe na kanilang sinuportahan. Kung ang isang general ay hindi pumili, kung gayon hindi siya makakaligtas sa hukbo. Natukoy din ng nakapalibot na kapaligiran na kailangan nilang pumili. Sa oras na ito, walang paraan upang manatili sa labas nito. Tungkol naman sa general na nasa harapan niya, natural na pinili niyang suportahan ang 4th Prince. Hindi na kailangan. Ang ikaapat na prinsipe ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, walang anumang panganib sa daan. Hindi natin kailangang magpadala ng mga scout para mag-aksaya ng oras. Maliban sa Yuanfeng Country, ang ibang mga bansa ay hindi man lang maprotektahan ang kanilang sarili ngayon. Sino ang magkakaroon ng oras para tambangan tayo? Para naman sa Yuanfeng Country, dumaan lang sila sa isang malaking labanan at dapat ay nagpapahinga pa rin ngayon. Kasabay nito, kailangan pa nilang pakalmehin ang mga bihag ng ibang bansa. Kahit na mayroon silang mga ideya upang i-target tayo, hindi sila magkakaroon ng lakas upang maisakatuparan ito. Sa makatuwid, walang anumang panganib sa kalsada. Kailangan nating mabilis na makahanap ng target at pagkatapos ay atakihin ang susunod na target. Alam mo rin ang nilalaman ng pagtatasa na ito. Wala na talaga tayong oras na sayangin.
Naniniwala ako na ang aking mga kapatid ay hindi mag-aaksaya ng maraming oras sa aspetong ito. Panipi, bagamat naramdaman ng general sa tabi niya na mapanganib para sa hukbo na hindi magpadala ng mga scout, naramdaman din niya na tama ang ikaapat na prinsipe. Ngayon, sa buong pass area, maliban sa Yuanfeng country na mayroon pa ring organisadong hukbo, ang ibang mga bansa ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang mga emperador ng mga bansang iyon ay dapat na palaging nasa kalagayan ng pagkabalisa. Paano sila magkakaroon ng lakas upang magpadala ng mga tropa na hindi pa marami? Gusto man nilang ipagtanggol ang kanilang mga lungsod, pakiramdam nila ay kulang ang kanilang mga sundalo. Bukod dito, kahit na gusto nilang magpadala ng mga tropa, ang kanilang target ay ang Yuanfeng country na sumire sa kanilang pangunahing puwersa. Imposibleng atakihin sila sa pagkakataong ito. Kabanata 2626. Dahil dito ay tumigil ang general sa panghihikayat sa ikaapat na prinsipe. Pakiramdam niya ay tama ang pagsusuri ng ikaapat na prinsipe. Bukod dito, dahil inilagay niya ang kanyang kinabukasan sa fourth prince, natural na umaasa siyang makukuha ng fourth prince ang huling tagumpay sa kompetisyong ito. Siya ay malinaw tungkol sa nilalaman ng kompetisyon, o sa halip, ang lahat ng mga general ay malinaw tungkol dito. Kaya naman, alam niyang mahalaga ang oras na iyon. Sa paghahambing, ang iba pang mga hukbo ay nasa isang estado ng mabilis na marcha. Walang gustong mag-aksaya ng maraming oras sa kalsada. Sa makatuwid, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa oras na ito para maapektuhan ang panghuling tagumpay ng ikaapat na prinsipe. Ang dahilan kung bakit niya sinubukang akitin ang ikaapat na prinsipe ay wala lamang sa instinct. Hindi ibig sabihin na gusto niyang mag-aksaya ng oras sa ganitong oras. Dahil dito, hindi lang bumagal ang bilis ng pagmamartsa ng hukbo ng Wind Absolute Country, kundi bumilis din ito. Kahit na pagod na ang mga kawal, maging ang ikaapat na prinsipe o ang mga general sa hukbo, wala silang kahit katiting na balak na huminto upang magpahinga sa mga oras na ito. Naunawaan nilang lahat na ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay ang oras. Kung tungkol sa pagsasabing pagod ang mga sundalo, hindi mahalaga. Anyway, kailangan lang nilang magmadali, hindi nila kailangan makipag-away. Sa kanilang palagay, hanggat nakarating sa destinasyon ang kanilang hukbo, ibig sabihin ay sinakop na nila ang bansang iyon. Sa makatuwid, sa paglalakbay, hindi sila magpahinga kung magagawa nila. Hindi pa huli ang lahat para magpahinga nang makarating sila sa destinasyon. Nandito na sila. Tinansya ni Huangfeng ang oras. Nang halos 10 minuto na, lumitaw ang hukbo ng Wind Absolute Country sa kanilang larangan ng pangitain. Ang buong hukbo ay hindi nagmamarcha ng mabagal. Sa halip, mabilis silang nagmamarcha. Patuloy silang sumugod na parang may humahabol sa kanila mula sa likuran. Dahil alam niya ang nilalaman ng pagtatasa ng lumang emperador ng Wind Absolute Country, walang masyadong pagdududa si Huangfeng tungkol sa kasalukuyang estado ng hukbo na pinamumunuan ng fourth prince ng Wind Absolute Country. Noong una, medyo nag-aalala pa rin si Huangfeng na hindi magtatagumpay ang pananambang na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Absolute Country ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass. Ang lakas ng pakikipaglaban ng hukbo ay hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, matapos makita ang kasalukuyang kalagayan ng hukbo, nawala ang tanging pag-aalala ni Huangfeng. Kahit na napakalakas ng hukbo ng Wind Absolute Country, mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kanilang maibibigay sa isang labanan pagkatapos sumugod hanggang dito. Let's do it, sabi ni Huangfeng sa mga sundalo sa tabi niya. Ipinasa ng messenger ang utos ni Huangfeng. Sa isang iglap, ang hukbo ng Wind Absolute Country, na orihinal na nasa estado ng mabilis na pagmamartsa, ay nagulo. Ang hukbo ng Wind Absolute Country ay pangunahing binubuo ng mga kabalyerya, at ang karamihan sa mga sundalo ay mahusay na kabalyerya. Sa pagkakataong ito, upang maabot ang kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon at sakupin ang mas maraming teritoryo, ang buong hukbo ng ikaapat na prinsipe ay binubuo ng mga kabalyerya. Ngayon, biglang nagkaroon ng maraming bitag sa lupa, na naging dahilan ng pagkabaligtad ng maraming kabayo at pagkahulog sa lupa. Walang oras na mag-react ang mga sundalo sa likod kaya nabangga sila. Ang bilis ng mga kabayo ay napakabilis, kaya ang mga sundalong nahulog sa lupa ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react bago sila dinurog hanggang mamatay ng mga sundalong nasa likuran nila.
Isa itong ambush. Agad na naunawaan ng mga sundalo ng Wind Absolute Country ang nangyari. Sila ang may pinakamaraming karanasan sa labanan sa lahat ng bansa sa labas ng pass. Kaya naman, pagkatapos nilang makita kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan, mabilis nilang naunawaan ang nangyari. Gayunpaman, ang pagkawalang kilos ng mga kabayo ay napakalaki. Sa ilalim ng sitwasyon ng matinding bilis, napakahirap na pigilan ang mga kabayo. Kaya naman, ang mga bitag lamang na hinukay ni Huang Feng at ng iba pa ay naging dahilan ng pagkawala ng hukbo ng ika-4 na prinsipe sa isang kapat ng kanilang mga bilang. Sa orihinal, walang mataas na inaasahan si Huang Feng para sa mga bitag na ito. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay ang kakanyahan at hindi sila maaaring gumugol ng masyadong maraming oras sa paghuhukay ng mga bitag. Ito ay dahil, hanggat ang ika-4 na prinsipe ang pangunahing commander ng Wind Absolute Country, matutuklasan niya ang karamihan sa mga bitag kung nagpadala siya ng mga scout upang mag-imbestiga muna. Gayunpaman, dahil nagmamadali ang ika-4 na prinsipe, hindi siya nagpadala ng kahit na sinong scouts. Bilang resulta, hindi niya natuklasan ang mga bitag na ito, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Bilang karagdagan, ang kabalyerya ng Wind Nation ay napakabilis. Sa makatuwid, ang mga pagkalugi ay napakabigat. Ay hindi, bagamat ang ika-4 na prinsipe ay hindi napabalikwas mula sa kanyang kabayo, ngunit nang makita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa kanyang harapan at ang pagkawala ng napakarami sa kanyang mga tropa, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Hindi pa nagtagal, nangako siya sa kanyang mga nasasakupan na walang anumang ambush sa kalsadang ito at ang kalsadang ito ay ganap na ligtas. Gayunpaman, hindi nagtagal, sinampal siya ng katotohanan sa mukha. Gayunpaman, kung ito ay isang sampal lang sa mukha, ang ika-4 na prinsipe ay walang pakialam. Kung tutuusin, walang lakas ng loob ang mga nasasakupan niya na pagtawanan siya sa harap ng kanyang mukha. Ang nagpaputla sa kanyang mukha ay ang kanyang mga tropa ay dumanas ng matinding pagkatalo. Dapat malaman ng isang tao na ang mga tropang ito ang kanyang kabisera upang ipaglaban ang posisyong iyon. Kung marami siyang natalo, hihina ang kanyang lakas at mas magiging mahirap na ipaglaban ang posisyong iyon. Bukod dito, hindi niya alam kung gaano karaming tao ang umambas sa kanila. Kung marami, kung gayon, kahit na manalo siya sa kanyang mga tauhan, muli siyang magdaranas ng matinding pagkatalo. Kahit na siya ay tambangan, kahit sa oras na ito, ang ika-4 na prinsipe ng Wind Absolute Country ay hindi pa rin inakala na siya ay matatalo. Bagaman siya ay pabaya at nahulog sa pananambang, ngunit kung nais ng kaaway na ganap silang talunin, kailangan nilang labanan ng direkta. Tiwala rin ang ika-4 na prinsipe na kahit isang quarter na lang ng kanyang mga tauhan ang natitira, kaya pa rin niyang talunin ang kalaban. Ang pagkakakilanlan ng kaaway ay talagang napakadaling hulaan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay tiyak na hukbo ng Yuanfeng Country. Ito ay dahil, sa oras na ito, sa labas ng buong pass, tanging ang Yuanfeng Country ang may kakayahan at dahilan para tambangan sila. Sa sandaling naisip niya na ang hukbong ito ng Yuanfeng Country ang naging sanhi ng kanyang sariling mga tropa na magdusa ng matinding pagkatalo, ang ika-4 na prinsipe ay labis na nagalit kaya siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Talagang dudurugin ko kayong lahat. Ang ika-4 na prinsipe ay mabangis na nag-isip sa kanyang puso. Pagkatapos, sa bakanting field sa harap ng mga sundalo ng Wind Absolute Country, maraming sundalo ang biglang lumitaw. Ang mga sundalong ito ay may sapat na kagamitan at magkakasamang gumalaw. Malakas ang aura nila, isang tingin at masasabi ng isa na hindi sila isang ordinaryong hukbo. Tama ang hula ng Fourth Prince. Talagang gustong makipaglaban sa kanila ng mga taong umambas sa kanila. Sisingilan. Sa utos na ito, ang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay sumugod sa kanila sa takot. Ang ika-4 na prinsipe ay lubos na nagtitiwala sa sarili niyang mga tropa. Nagmula ito sa katotohanan na ang Wind Absolute Country ay nanalo sa mga laban sa loob ng napakaraming taon at walang mga kalaban sa labas ng pass. Gayunpaman, napabayan niya na ang kanyang mga tropa ay nagmamadali sa kanilang paglalakbay. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nagpahinga ng matagal. Sila ay pagod na at wala ng gaanong lakas sa pakikipaglaban para magsalita. Kabanata 2627. Paano naging ganito? Hindi dapat ganito.
Ang ikaapat na prinsipe ng Fengzhou Country ay nakatitig ng walang laman sa magulong larangan ng digmaan. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Sa alam ng Fourth Prince, ang Fengzhou Country ang pinakamalakas sa lahat ng lugar sa labas ng Great Pass. Ito ay pareho sa mga tuntunin ng kapangyarihang militar. Ang Fengzhou Country ay nasa rurok ng kapangyarihang militar nito. Walang ibang bansa ang maihahambing sa kanila. Kahit na ang Great Lu Dynasty sa loob ng Great Pass ay hindi nila katugma sa larangan ng digmaan. Kaya naman, kahit na sila ay tinambangan at nawala ng maraming tao, ang ikaapat na prinsipe ay matatag na naniniwala na ang kanyang hukbo ay maaaring talunin ang hukbo ng Yuanfeng Country na tumambangan sa kanila sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ano ang nangyayari sa kanyang harapan? Bakit napaka-vulnerable ng kanyang makapangyarihang hukbo sa ilalim ng pag-atake ng mga sundalo ng Yuanfeng Country? Hindi kaya nabaligtad ang kanilang pagkakakilanlan? Kailan naging napakahina ng hukbo ng Fengzhou Country? O kaya ay ang Yuanfeng Country ay mas makapangyarihan kaysa sa Fengzhou Country? Hindi makapaniwala ang ikaapat na prinsipe sa kanyang nakikita. Gayunpaman, ito ay talagang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Ayaw man niyang maniwala ay kailangan niyang aminin na totoo iyon. Patayin! Patayin mo ako! Patayin ang mga bastard na ito mula sa Yuanfeng Country. Ang ikaapat na prinsipe ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Sobrang bangis ng ekspresyon niya. Wala na ang dati niyang kakisigan. Gayunpaman, ang mga general sa tabi ng ikaapat na prinsipe ay higit pa o hindi gaanong naiintindihan ang sitwasyon sa harap nila. Alam nila na ang sitwasyon sa harap nila ay higit sa lahat dahil ang kanilang hukbo ay dumaan pa lamang sa mahabang paglalakbay. Maging ito ay ang mga sundalo o ang mga kabayo, silang lahat ay wala sa lakas. Mas maganda sana kung hindi sila tumigil. Ngayong huminto na sila, mahihirapan silang kumilos, lalo pat makipaglaban sa hukbo ng Yuanfeng Country. Ngayon, ang kanilang mga sundalo ay wala ng lakas para iangat ang kanilang mga sandata. Sa ganitong mga kalagayan, paano sila lalaban? Bago ito, hindi ang mga general na ito ay hindi alam ang sitwasyon ng kanilang sariling mga tropa. Alam din nila na sa kanilang sitwasyon ngayon, kung sila ay atakihin, hindi sila makakalaban. Gayunpaman, tulad ng ikaapat na prinsipe, lahat sila ay naniniwala na walang anumang panganib sa daan. Ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay hindi man lang mapangalagaan ang kanilang mga sarili, at ang bansa ng Yuanfeng ay dapat ding nagpapahinga. Sa makatuwid, walang anumang panganib sa daan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makarating sa kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa flock mentality na ito, bagamat alam ng mga general na ito na nasa delikadong sitwasyon ang hukbo, hindi nila pinigilan ang hukbo. Sa halip, nagpatuloy sila sa pagmamartsa ng malakas. Ngayon, sinampal sila ng malupit na katotohanan sa mukha. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi. Siyempre, maliban sa kanilang sariling mga problema, ang mga bitag na iyon at ang lakas ng hukbo ng Yuanfeng Country din ang dahilan ng labanan. Ang mga bitag na iyon ay hindi lamang naging dahilan ng pagkawala ng Wind Absolute Country sa isang kapat ng kanilang hukbo, ngunit naging sanhi din ng pagkagulo ng natitirang bahagi ng hukbo. Pinagsiksikan sila at wala man lang formation. Dahil dito, wala silang nagawa kundi ang tumigil. Higit pa rito, ang mga kabalyerya ay walang bilis na sumulong, kaya ang kanilang lakas ay nabawasan ng higit sa kalahati. Hindi man sila pagod tulad ngayon, hindi nila lubos na mailabas ang kanilang lakas. Bilang karagdagan, ang hukbo ng Yuanfeng Country na sumusugod sa kanila ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Dati, bago sila umalis sa Wind Absolute Country, narinig na nila ang tungkol sa Yuanfeng Country. Alam nila na natalo nila ang Chen Yuan Country at ang Allied Army ng ibang bansa. Gayunpaman, sa oras na iyon, kung ito man ay ang matandang emperador ng Wind Absolute Country, ang mga ministro sa Imperial Court, o ang mga general sa hukbo, hindi nila naisip na ang Yuanfeng Country ay sapat na malakas upang mabanggit sa parehong hininga ng Wind Absolute Country. Naisip nilang lahat na ang dahilan kung bakit nagawang talunin ng hukbo ng Yuanfeng Country ang iba pang dalawang puwersa ay tiyak na dahil sa ilang tukona. Maaaring ito ay isang pananambang, o maaaring sila ay nag-udyok ng isang paghihimagsik sa mga general. Ang lakas ng Yuanfeng Country ay hindi maaaring tumaas ng labis sa maikling panahon. Ang lakas ng labanan ng hukbo ay nadagdagan ng paunti-unti.
Maging ang Wind Absolute Country ay napakalakas ngayon dahil sa maraming taon ng pagsusumikap. Patuloy nilang pinagbuti ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga laban. Iyon ang dahilan kung bakit sila naging napakalakas. Gayunpaman, ano ang mayroon ng Yuanfeng Country? Hindi sila nakaranas ng anumang malalaking labanan sa lahat ng mga taon na ito. Higit pa rito, ang kanilang bansa ay may maliit na populasyon at mahinang ekonomiya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paano nila linangin ang gayong malakas na hukbo? Sa makatuwid, hindi sineseryoso ng Wind Absolute Country ang Yuanfeng Country. Gayunpaman, ngayon na ang magkabilang panig ay nagkita na sa larangan ng digmaan at naglalaban, ang ikaapat na prinsipe ng Wind Absolute Country ay maaaring walang napagtanto. Kung tutuusin, wala siyang masyadong alam tungkol sa digmaan. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng mga general sa Wind Absolute Country na ang lakas na ipinakita ng hukbo ng Yuanfeng Country ay higit pa sa kanilang inaasahan. Lalo na yung mga tropa na nag-charge sa harapan. Para silang mga pana na madaling tumagos sa linya ng depensa ng hukbo ng Wind Absolute Country. Ang mga general ng Wind Absolute Country ay nagulat sa lakas na ipinakita ng hukbo ng Yuanfeng Country. Lalo na yung nag-charge sa harap. Naramdaman pa nila na kahit hindi sila tambangan ay hindi sila mapapagod. Kahit na ang magkabilang panig ay lumaban sa isang patas na kapaligiran, hindi sila magkakaroon ng kumpiyansa na manalo laban sa mga sundalong iyon. Ito ay isang tunay na piling tao. Ang mga general ng Wind Absolute Country na naging hukbo sa loob ng maraming taon at nakaranas ng maraming labanan ay mabilis na hinusgahan ang tunay na lakas ng tropang ito. Dahil doon, labis silang nabigla. Paano pinangalagaan ng Yuanfeng Country ang mga elite na sundalo? Kailan nila sila inalagaan? Ang ganitong uri ng mga elite na sundalo ay hindi maaalagaan sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Dapat ay nakaranas na sila ng maraming laban bago sila maging ganoong tropa. Gayunpaman, kahit na ang Yuanfeng Country ay nagkaroon ng ilang mga salungatan sa mga nakapaligid na bansa nitong ilang taon, wala silang anumang malalaking labanan. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng alagaan ang gayong elite na tropa. Sobrang nakakaloka talaga. Ang pagkatalo ay itinakda. Malaki ang problema nila at napakalakas ng kalaban. Mahuhulaan na ng mga general ng Wind Absolute Country ang huling resulta ng labanang ito. Ikaapat na prinsipe, atras na tayo. Sabi ng isang general sa ikaapat na prinsipe na sumisigaw pa rin at umaasang sasalakayin ng mga tropa ang hukbo ng Yuanfeng Country sa lalong madaling panahon. Anong retreat? Gusto kong patayin ang lahat ng mga bastard na ito mula sa Yuanfeng Country. Kami ang Wind Absolute Country. Paano matatakot ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass ng Yuanfeng Country, isang maliit na bansa? Bamulong ang ikaapat na prinsipe sa kawalan ng kasiyahan. Malinaw, ang ikaapat na prinsipe na hindi nakakaunawa sa usaping militar ay hindi nakikita na hindi nila kayang talunin ang hukbo ng Yuanfeng Country na tumatambangan sa kanila. Kung patuloy silang mananatili dito, mapapatay lang sila. Kabanata 2628. Bagamat ang Wind Absolute Country ay isang bansang may malupit na lakas ng militar, ito rin ay isang bansa kung saan lahat ay maaaring sumakay ng kabayo at lumaban. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naiintindihan ng lahat sa Wind Absolute Country ang mga usaping militar. Ang matandang emperador ng Wind Absolute Country ay may ilang mga anak na lalaki at ang mga anak na ito ay hindi masyadong naiintindihan ang mga gawaing militar. Dahil si Luisa ay pumasok sa hukbo sa murang edad, marami na siyang nasalihang laban. Bukod pa rito, mayroon siyang gurong tulad ni Mori, kaya siya ang pinakamagaling sa mga gawaing militar sa mga prinsipe. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lubos na napaniwala ang mga general sa hukbo kay Luisa. At ang pang-apat na prinsipe na ito ay halatang hindi nakakaunawa sa usaping militar. Bagamat karaniwang gusto niyang makipag-usap sa iba tungkol sa mga usaping militar, pagkatapos ng lahat, ang Wind Absolute Country ay palaging nakikipagdigma sa dinastiyang Luo. Digmaan ang pangunahing tema ng bansang ito. Bilang ikaapat na prinsipe ng Wind Absolute Country, imposible para sa kanya na hindi magsalita tungkol sa mga usaping militar. Gayunpaman, kahit na ang pang-apat na prinsipe ay nagsasalita ng maraming, karamihan sa mga ito ay walang laman na usapan. Ito ay dahil hindi pa siya nakapunta sa larangan ng digmaan.
Ang kanyang pag-unawa sa larangan ng digmaan ay batay sa mga ulat ng labanan at sa mga bibig ng iba. Kahit na kadalasan ay mahilig siyang magsalita ng malaki, alam ng maraming tao na hindi niya gaanong alam ang tungkol sa digmaan at mga usapin sa militar. At ang mga general na piniling suportahan ng ika-4 na prinsipe ay halatang alam ang tungkol sa sitwasyong ito. Kaya naman, hindi na sila nagulat na ang ika-4 na prinsipe ay nagsasabi pa rin ng mga ganoong bagay. Ang dahilan kung bakit sinuportahan ng mga general na ito ang ika-4 na prinsipe ay dahil hindi niya naiintindihan ang mga usaping militar. Sa mga mata ng mga general na ito, ang ika-4 na prinsipe na hindi nakakaunawa sa mga usaping militar ay halatang isang mahusay na taga-suporta. Sa kasong ito, kapag ang ika-4 na prinsipe ay umakyat sa trono, ang mga taong ito ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan. Nagustuhan ng ika-4 na prinsipe na humanap ng kasiyahan at walang gaanong interes sa mga gawaing militar. Kung hindi, hindi lang niya gustong magsalita ng malakas at hindi pumunta sa larangan ng digmaan. At nakita ng mga general na ito. Ang puntong ito, sino ang hindi gustong magkaroon ng higit na kapangyarihan sa kanilang mga kamay? Hindi nagustuhan ng ika-4 na prinsipe ang mga usaping militar, na kung ano mismo ang gusto ng mga general na ito. Hindi sila makapaghintay na ang ika-4 na prinsipe ay walang pakialam sa mga usaping militar. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng higit na kapangyarihan. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ang ika-4 na prinsipe ay hindi naiintindihan ng mga gawaing militar, na isang sakit ng ulo. Nakita na ng mga general na ito na hindi sila kalaban ng hukbo ng Yuanfeng country. Gayunpaman, ang ika-4 na prinsipe ay mayroon pa ring bulag na pagtitiwala sa hukbo ng Wind Absolute country. Kaya't naramdaman pa rin niya na kaya niyang manalo sa ambush battle na ito at maturuan ng magandang aral ang mga taong umamba sa kanila. Gayunpaman, alam ng mga general na ito na imposible ito. Ika-4 na prinsipe, umatras tayo. Nakahanda ang hukbo ng Yuanfeng country na ito. Kung patuloy tayong mananatili rito, maliban sa pagdami ng mga nasawi, walang silbi. Hanggat napanatili natin ang ating lakas, magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap. Kung lalaban tayo hanggang kamatayan kasama ang hukbo ng Yuanfeng country dito, kahit na manalo tayo, lalaban tayo sa mabibigat na pagkatalo, ano ang mararanasan natin sa panahong iyon? Sabi ng general sa tabi ng 4th Prince. Siya ang may pinakamataas na posisyon sa mga general na ito na sumuporta sa ika-4 na prinsipe. Siya rin ang may pinakamaraming karapatang magsalita bukod sa ika-4 na prinsipe. Alam din ng general na ito na hindi naiintindihan ng ika-4 na prinsipe ang mga usaping militar. Ngayong tinambangan sila, siguradong galit na galit siya. Sa oras na ito, kung ang ika-4 na prinsipe ay mapipilitang umatras, ang ika-4 na prinsipe ay hindi papayag. Gayunpaman, kung ibinalita nila ang bagay tungkol sa trono, magkakaroon ito ng ilang epekto. Kung tutuusin, ang pang-4 na prinsipe ay sobrang gaaman sa posisyong iyon. Talagang ayaw niyang matalo sa kompetisyong ito. Oo nga, pagkatapos marinig ang mga salita ng general, ang ika-4 na prinsipe, na sa orihinal ay napaka-agresibo at gustong pamunuan ang kanyang hukbo upang lipulin ang hukbo ng Yuanfeng country sa isang iglap, ay nagpakita ng nag-aalinlangang ekspresyon. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso ngayon ay tiyak ang pakikipaglaban para sa trono. Ang lahat ng iba ay isang maliit na bagay lamang bago ang bagay na ito. Wala siyang pagkakataon noon, ngunit ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong ipaglaban ang trono, hindi niya ito gustong isuko. Hindi rin niya gustong makita ang ibang bagay na makakaapekto sa kanyang laban para sa trono. Kung ikukumpara sa trono, tila ganap na katanggap-tanggap na mawala ng mukha dito. Tama ang general sa tabi niya. Ano ang punto ng pakikipaglaban sa hukbo ng Yuanfeng country dito? Manalo man siya, siguradong mabibigat na talo ang mararanasan niya. Sa oras na iyon, ano ang kailangan niyang ipaglaban para sa trono kasama ang kanyang mga kapatid? Isa pa, kung talagang gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hindi niya alam kung gaano ito katagal. Habang nag-aaksaya siya ng oras dito, hindi siya hinintay ng ibang mga prinsipe. Siguradong sinakop na nila ang mga teritoryo ng ibang bansa. Kahit na matalo niya ang hukbo ng Yuanfeng country dito, matatalo pa rin siya sa kompetisyon sa huli. Malinaw, hindi ito katumbas ng halaga. Tama ka, hindi tayo maaaring makipaglaban ng walang ingat dito.
Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras dito. Damn it, bakit tayo pinuntirya ng hukbo ng Yuanfeng country? Bakit hindi nila hinanap ang ibang mga prinsipe? Kapag nakuha ko na ang trono, tiyak na sisirain ko ang Yuanfeng country para makaganti sa nangyari ngayon. Sabi ng ika-4 na prinsipe. Halata namang nakinig siya sa opinyon ng general sa huli. Nang makita ng ibang mga general na sa wakas ay sumuko na ang ika-4 na prinsipe, nakahinga sila ng maluwag. Ngayong pinili nilang manindigan sa panig ng ika-4 na prinsipe, ang kanilang mga interes ay itinali kasama ng ika-4 na prinsipe. Natural na umaasa silang magtatagumpay ang ika-4 na prinsipe sa huli. Matalino ang kamahalan. Ang hukbo ng Yuanfeng country na nasa harapan natin ay hindi naman problema. Hindi tayo nalilibyugan sa kanila dahil mayroon tayong mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Kapag nagtagumpay tayo at nakuha na ng iyong kamahalan ang trono, ito ay magiging isang piraso ng cake upang sirain ang Yuanfeng country, sabi ng general mula noon. Tama na. Sumang-ayon naman ang ibang mga general. Malinaw, ayaw nilang makaramdam ng panlulumo ang ika-4 na prinsipe dahil sa bagay na ito. Hindi maganda kung siya ay naging mayabang at naglabas ng galit sa kanila. Ang mga salita ng mga general na ito ay nagpaliwanag muli sa ekspresyon ng ika-4 na prinsipe. Tama, hindi siya tumatakas. Kaya lang ay mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin at wala siyang oras na makipagtalo sa Yuanfeng country. Hindi naman sa takot siya sa kanila. Kapag nanalo ako sa kompetisyon at nakuha ko ang trono, ang unang gagawin ko ay ang wasakin ng Yuanfeng country. Kahit lumuhad ang kanilang emperador at magmakaawa sa akin, hindi ako magbabago ng naisip ng ika-4 na prinsipe sa sarili. Bagamat hinikayat ng ibang mga general ang ika-4 na prinsipe na huwag magpatuloy na manatili rito at piniling umalis sa pagkubkob, ang ika-4 na prinsipe ay nagseselos pa rin sa Yuanfeng country. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng mga ito at tiyak na maghihiganti siya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Kabanata 2629. Dahil nakapagdesisyon na siya, ayaw na ng 4th prince na mag-aksaya pa ng oras dito. Binigay niya ng maigi ang utos. Ang bawat segundong nasayang dito ay nangangahulugan na sila ay mas mabagal kaysa sa iba pang mga prinsipe ng isang segundo. Halatang ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras dito. Matapos matanggap ng mga general ang pagsang-ayon ng ika-4 na prinsipe, agad silang nagbigay ng utos na umatras at lumabas sa pagkubkob. Gayunpaman, sa isang maikling panahon, ang pagkawala ng hukbo ay labis na nagulat sa kanila. Nang makita nila ang lakas na ipinakita ng mga frontline na tropa mula sa bansa ng Yuanfeng, napagtanto ng mga bihasang general na ito mula sa Wind Absolute country na hindi magiging maliit ang kanilang pagkatalo ngayon. Ang mga tao mula sa bansa ng Yuanfeng ay halatang napakatalino. Pinili nilang umatake kapag sila ay pagod na at binigyan sila ng isang malakas na suntok. Gayunpaman, kahit na nahulaan na nila at handa na ang pag-iisip, nakaramdam pa rin sila ng takot. Sa napakaikling panahon, nawala ang isa pang quarter ng kanilang hukbo. Sa madaling salita, sa maikling panahon, nawala na sa kanila ang kalahati ng kanilang mga sundalo. Paano ito naging posible? Ang lakas ng bansa ng hukbo ni Yuanfeng ay malakas, ngunit hindi ito dapat hanggang dito. Masyadong exaggerated ito, tama ba? Sa pagtatansya ng mga general na ito, napagtanto nilang may mali at agad nilang piniling umalis sa pagkubkob. Sa proseso ng pag-alis sa pagkubkob, tiyak na magkakaroon ng mga pagkalugi. Sa oras na iyon, kung matagumpay nilang mailabas ang kalahati ng kanilang hukbo, maituturing itong tagumpay. Sa kanilang opinyon, hindi ito napakahirap. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang Wind Absolute country ay isa ring powerhouse ng militar. Ito ay palaging ang pinakamalaking bansa sa labas ng pass. Ngayon na hindi nila nalabanan ang bansa ng hukbo ni Yuanfeng ng direkta at nakalabas lamang sa pagkubkob, ang pagkawala ng isang kapat ng kanilang hukbo ay itinuturing na napakalaki. Kahit anong tingin nila, hindi dapat problemahin. Gayunpaman, ano ang nangyayari ngayon? Hindi pa man lang sila nagsimulang lumaya sa pagkubkob at natalo na ang isang kapat ng kanilang hukbo. Kailangang malaman ng isa na ang quarter na ito ng hukbo ay may higit sa 10,000 tao. Paano ito mawawala sa napakaikling panahon? Ito ang hukbo na inihanda na isakripisyo upang tulungan silang makawala sa pagkubkob.
Paano ito nawala ng ganoon kabilis? Ang mga general na ito ng Wind Extinction Country ay malinaw na hindi matanggap ang katotohanan ito ng ilang sandali. Gayunpaman, kahit na hindi nila ito matanggap, ito talaga ang katotohanan. Mahigit 10,000 tao ang nawala sa kanila. Kung hindi sila napatay, sila ay nahuli, o sila ay nasugatan at hindi maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa madaling salita, mahigit 10,000 tao ang nawala sa kanila sa napakaikling panahon. Ang mga general na ito ay natakot ng matuklasan na kahit na dati nilang iniisip na ang hukbo ng estado ng Yuanfeng ay napakalakas, tila minamaliit pa rin nila ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tropang iyon. Talagang nakakatakot sila. Siyempre, maraming dahilan para sa sitwasyong ito. Halimbawa, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay pagod na pagod, ang kanilang mga warhorse ay nawala ang kanilang bilis, ang kanilang moral ay bumaba dahil sa napapaligiran at iba pa. Gayunpaman, ang pinakamahalagang punto ay ang lakas ng hukbo ng Yuanfeng Country ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Lalo na ang Taliban na sumisingil sa pinakaharap. Para silang isang matalas na talam na madaling tumagos sa mahinang linya ng depensa ng Wind Absolute Country. Ito ay naging mas madali para sa hukbo sa likod ng Yuanfeng Country na lumaban. Umatras dali. Mabilis na lumabas sa pagkubkob. Mabilis na sumigaw ang mga general na nag-react sa kanilang mga nasasakupan. Ang hukbo ng estado ng Yuanfeng ay masyadong malakas. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pananatili dito. Hindi kahit isang segundo, kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kumpara noong hinihikayat nila ang ika-4 na prinsipe noon, ang mga general na ito ay wala na ngayong kumpiyansa gaya ng dati. Dati, noong kinukumbinsi nila ang ika-4 na prinsipe, malaki ang tiwala nila na kaya nilang mailabas ang karamihan sa mga tropa sa lugar na ito. Kung tutuusin, hindi naman sila mahina. Bukod dito, ang kanilang mga desisyon ay mapagpasyahan at hindi sila nag-aksaya ng masyadong maraming oras. Kaya naman, nagtitiwala sila na makakawala sila sa pagkubkob at mapanatili ang karamihan sa kanilang lakas. Sa ganitong paraan, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa trono. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay nagparamdam sa mga general na ito na napakalungkot. Halos kalahati lang ng tropa nila ang nasa 20,000 katao. Kung ang 20,000 katao na ito ay matagumpay na makawala sa pagkubkob, mayroon pa silang pagkakataon. Dati, ang kanilang layunin ay ilabas ang 20,000 katao mula sa pagkubkob. Gayunpaman, naunawaan na nila ngayon na imposible ito. Kung gusto nilang makawala sa pagkubkob, hindi sila papayagan ng hukbo ng estado ng Yuanfeng na gawin ito. Siguradong hahabulin sila at haharangan. Sa makatuwid, tiyak na sila ay magdurusa sa pagkalugi sa proseso ng pag-alis sa pagkubkob. Ngayon, ang hukbo ng estado ng Yuanfeng ay napakalakas. Ang mga pagkalugi sa proseso ng pag-alis sa pagkubkob ay magiging mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Maaaring hindi sapat ang 10,000 katao. Gayunpaman, kung hindi sila umalis sa pagkubkob, ano ang magagawa nila? Patuloy na manatili dito. Iyon ay malinaw na mas hindi kanais-nais. Sa maikling panahon na ito, nawala na sa kanila ang kalahati ng kanilang mga tauhan. Kung patuloy silang mananatili dito, hindi magtatagal at tuluyan na silang malipol. Ang pananatili dito ay walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ang lumabas sa pagkubkob. Kahit na alam nila na tiyak na sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi sa proseso, maaari lamang silang magpatuloy sa pag-alis sa pagkubkob. Gusto mong umalis. Hindi ito magiging ganoon kadali. Si Huang Feng, na nagpapansin sa sitwasyon, ay agad na natuklasan ang mga iniisip ng hukbo ng Wind Absolute Country. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na pabilisin ang kanilang pag-atake at palakasin ang kanilang pag-atake. Dati, nais ni Huang Feng na maging sanhi ng pinakamalaking pagkatalo sa hukbo ng Wind Absolute Country sa pinakamaikling panahon. Gusto niyang sirain ang tiwala nila. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang mga piling tropa na tumayo sa harapan at kumilos bilang matalas na kutsilyo ng buong hukbo. Ang proseso ng ambush battle ay mas madali kaysa sa inaasahan ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang paglaban at paghahangad ng hukbo ng Wind Absolute Country ay magiging napakahina. Isa pa, para silang nasa bingit ng kamatayan. Tila kahit na hindi sila umatake,
Mahuhulog sila sa kanilang mga kabayo anumang oras. Masyadong pagod ang hukbo ng Wind Absolute Country. Hindi nila mailabas ang kanilang orihinal na lakas sa pakikipaglaban. Dahil dito, mas lalong naging magiting ang mga magigiting na elite na sundalo. Bawat isa sa kanila ay parang Diyos na bumababa mula sa langit. Hindi sila napigilan. Madali silang nakalusot sa linya ng depensa ng Wind Absolute Country at maayos na umaban. Sa likod nila ay ang mga ordinaryong sundalo ng Yuanfeng Country. Sa orihinal, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maikukumpara sa hukbo ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ito ganoon. Ang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay masyadong pagod at hindi mailabas ang kanilang orihinal na lakas. Higit pa rito, ang kanilang defensive line ay naputol at ikinalat ng mga elite na sundalo sa harapan. Ang mga ordinaryong sundalo ng Yuanfeng Country ay kailangan lamang na sumunod sa likod at kunin ang mga scrap. Nagawa pa rin nila ang ganitong gawain. Higit pa rito, dahil ang hukbo ng Wind Absolute Country ay lubhang mahina, ang mga ordinaryong sundalo ng Yuanfeng Country ay tila mas mabangis kaysa dati. Kabanata 2630. Masyadong nakakakilabot tingnan. Ito ang kaisipang lumitaw sa isipan ng mga general ng Wind Absolute Country pagkatapos nilang makita ang sitwasyon. Nasa bingit na ng pagbagsak ang mga sundalo ng Wind Absolute Country dahil sa sobrang pagod at tinambangan ng mga sundalo ng Yuanfeng Country. Matapos matanggap ang utos na lumaya sa Kubkob, nagsisiksikan sila upang makatakas at hindi man lang pinansin ang pormasayon. Noong una, inakala ng mga general ng Wind Absolute Country na bagamat sila ay tinambangan ng mga sundalo ng Yuanfeng Country at dumanas ng matinding pagkalugi, hindi ito magiging napakahirap na makawala sa pagkubkob batay sa kalidad at lakas ng pakikipaglaban ng hukbo ng Wind Absolute Country. Gayunpaman, nakalimutan nila na ang kanilang hukbo ay nasa bingit ng pagbagsak. Nagkaroon sila ng kakayahan at kumpiyansa na pamunuan ang kanilang hukbo upang lumabas ng maayos sa pagkubkob. Gayunpaman, ang mga sundalo sa ibaba ay walang ganoong tiwala. Ang mga sundalong ito ay ang mga personal na nakipaglaban sa mga elite na sundalong dinala ni Huang Feng. Sila rin ang higit na nakakaramdam ng takot sa hukbong iyon. Sa orihinal, ang mga sundalong ito ng Wind Absolute Country ay kapareho ng kanilang mga general. Nadama nilang lahat na ang hukbo ng Wind Absolute Country ang pinakamalakas. Kumpara man sa iba't ibang bansa sa labas ng Pass o kumpara sa Great Lu Dynasty sa loob ng Pass, hindi sila mababa kahit kaunti. Gayunpaman, pagkatapos nilang makilala ang hukbo ng Yuanfeng Country ngayon, nagsimulang mag-alinlangan ang kanilang mga iniisip. Unti-unting nawala ang kumpiyansa na manalo sa bawat laban noon. Napagtanto nila na hindi sila ang kalaban ng mga sundalong iyon. Kadalasan, 3 o 4 sa kanila ang pinatay sa kanilang panig, ngunit hindi pa rin sila maaaring magdulot ng kaunting pinsala sa kabilang partido. Ito ay nagparamdam sa kanila ng labis na pagkadesperado. Sa wakas ay naranasan nila ang pakiramdam ng hukbo ng dakilang dinastiyang Lu nang harapin nila sila noong nakaraan. Kawalan ng pag-asa, kawalan ng kakayahan, at walang paraan. Bagamat may sariling dahilan para dito, ang lakas na ipinakita ng hukbo ng Yuanfeng Country ay nagpang-inig pa rin sa mga sundalo ng Wind Absolute Country sa takot. Bagamat napagtanto na ng mga general ng Wind Absolute Country na ang hukbo ng Yuanfeng Country ay napakalakas ng pagmasdan nila ang larangan ng digmaan, hindi sila personal na lumaban. Sa makatuwid, bagamat inakala nilang napakalakas ng hukbo ng Yuanfeng Country, wala silang konkretong ideya. Naisip pa nga nila na kung lalaban sila hanggang kamatayan, walang magiging problema sa pag-alis sa pagkubkob. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi kasing ganda ng kanilang inaakala. Bago ang mga general ng Wind Absolute Country ay nag-utos na umatras, ang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay halos hindi pa rin makalaban sa mga pag-atake ng hukbo ng Yuanfeng Country. Bagamat alam nilang hindi sila kalaban ng kabilang partido, hanggat nagbigay ng utos ang mga general na umatras, maaari lamang silang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang matanggap nila ang utos na umatras, ang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay agad na sumugod upang makatakas. Dati, halos kumakapit lang sila. Ngayong nasa kanila na ang utos ng mga general, paano pa sila magpapatuloy? Hindi na siya makapaghintay na umalis sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, sa oras na ito,
ang mga sundalo ng Wind Absolute Country ay tila ganap na nakalimutan ang kanilang mga nakaraang tagumpay sa labanan. Nang sila ay umatras, sila ay parang isang pulutong ng mga bubuyog, na walang kahit katiting na kaayusan o porma sayon na masasabi. Ang kanilang kasalukuyang pagganap ay mas masahol pa kaysa noong nakatagpo sila ng hukbo ng dakilang dinastiyang Lu noong nakaraan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga general ng Wind Absolute Country ay malungkot. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Noong una, halos hindi pa rin sila makahawak sa front line, ngunit pagkatapos nilang magbigay ng utos na umatras at lumabas sa pagkakakulong, agad itong bumagsak. Ngayon, ang mga sundalo ay parang mga langaw na walang ulo, tumatakbo kung saan-saan. May mga sundalo ng Yuan Feng Country kahit saan. Walang nakakaalam kung aling direksyon ang tunay na ligtas. Hindi pinabayaan ng mga general ng Yuan Feng Country ang pagkakataong ito. Agad nilang sinundan at lalong winasak ang hukbo ng Wind Absolute Country. Sa oras na ito, imposible na para sa mga general ng Wind Absolute Country na muling ayusin ang defensive line. Ang mga sundalo ay ganap na nawala sa kanilang porma sayon. Nais lamang nilang tumakas at hindi na makatanggap ng iba pang utos. Sa makatuwid, alam ng mga general ng Wind Absolute Country na ang tanging magagawa nila ngayon ay ipagpatuloy ang pag-atras. Inaasahan nila na mas maraming tropa ang makakalabas sa pagkubkob. Ito ang panalangin ng maraming general. Dati, malaki ang tiwala nila na kaya nilang ilabas ang kalahati ng mga tao. Ngayon, ang kumpiyansa na ito ay ganap na nawala. Ang ika-4 na prinsipe ng Wind Absolute Country ay tila hindi napagtanto na ang kanyang hukbo ay nasa panganib na. Tuluyang mapuksa. Pagkatapos magpasyang umatras, nagtago siya sa karwahe at lumabas sa kulungan sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga personal na gwardya. Ang hukbo ng Yuan Feng Country ay nagiging mas mabangis at mas mabangis. Sa simula, sila ay mga ordinaryong sundalo lamang, ngunit sa oras na ito, mahusay silang gumanap. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng higit sa isang antas. Tinalo nila ang hukbo ng Wind Absolute Country hanggang sa tumakas sila sa gulat. Paano naisip ng mga ordinaryong sundalo ng estado ng Yuan Feng ang ganitong eksena? Noong nakaraan, ang Yuan Feng Country ang pinakamahinang bansa sa labas ng Great Pass. Nang kaharap ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass, ang Wind Absolute Country, hindi man lang sila ng ahas na magsalita ng malakas. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang maliliit na salungatan sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit magtatapos ang lahat sa pagkatalo ng Yuan Feng Country. Sa larangan ng digmaan, sa buong Great Pass, walang kahit isang bansa na katapat para sa Wind Absolute Country. Pero ngayon, tinatalo nila ang hukbo ng pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Kung nakaraan lang ang eksenang ito, hindi man lang sila maglalakas loob na isipin iyon. Pero ngayon, nangyayari na talaga sa harap ng mga mata nila. Bukod dito, sila ay nakikilahok dito. Ito ay nagpapataas ng moral ng hukbo ng Yuan Feng Country, at ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita nila ay mas matapang din. Ang buong larangan ng digmaan ay nagpakita na ng isang panig na sitwasyon. Ang Yuan Feng Country ay tiyak na mananalo sa ambush battle na ito. Dahil gusto ni Huang Feng na wasakin ang hukbo ng Wind Absolute Country hanggat maaari, hindi niya napansin na ang ika-4 na prinsipe ay sumakay na sa karwahe at nais na lumabas mula sa pagkubkob. Personal niyang pinamunuan ng 3,000 elite na tropa na kanyang ipinagpalit at sumugod sa harapan. Siya ang dulo ng matalim na kutsilyong ito. Sa kanyang pag-iral, ang matalas na kutsilyong ito ay maaaring maging mas matalas at mas maayos na maputol sa linya ng depensa ng kalaban. Walang duda sa lakas ni Huang Feng. Ang mga sundalong ito ng Wind Absolute Country, kahit na sa kanilang tuktok, ay bahagyang mas makapangyarihang mga sundalo. Nasa kategorya pa rin sila ng mga ordinaryong tao, ngunit ang personal na lakas ni Huang Feng ay umabot na sa half-immortal realm. Paano maihahambing ang mga ordinaryong tao sa kanya? Masasabing personal na pumasok si Huang Feng sa labanan, at iyon ay nang-aapi sa mga sundalo ng Wind Absolute Country. Kapag nahaharap sa pag-atake ni Huang Feng, ang mga taong iyon ay naghihintay lamang sa kamatayan. Walang ibang paraan. Ang buong labanan sa pananambang ay hindi pangkaraniwang maayos. Ito ay mas makinis kaysa sa inaasahan ni Huang Feng.
Ang Wind Absolute Country ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. At sa panig ng Yuan Feng Country, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga ordinaryong sundalo ay lumampas din sa inaasahan ni Huang Feng.